Ikaw, walang problema sa'yo kung halimbawa sa isang bahay, ikaw lang yung babae? Oo, nag-tour ako with Kamikaze, isang taon. Nagpunta kami ng US, Canada, Australia. Bigla na lang bumukas yung pintuan ko. Like, may sumipa. Tapos lumipad yung lock. As in, like, tapos sumigaw talaga ako. Tapos, wala akong salamin. So, hindi ko nakita kung sino yung nung nabuo yung Greyhounds. Magkaaway pa yung hip-hop tsaka yung metal na. Oo. Nung pumasok sila, yung itsura nila, like, naka-jersey, naka-baggy pants, and all that. So, yung mga tao doon, kasi, yung mga nandun, Wolfgang, di ba, Color It Red. Paano ka naging photographer ng flip top? So, sabi nga nila, the best way to know a person is by looking at the people around him. So, kung wala kang makuha sagot kay Ari, kung ano man yung laman ng utak niya, titingnan ko na lang kung paano siya mag-interact sa ibang mga Sa tao. paligid niya. Sa paligid niya. Nung unang binanggit yung pangalan ko ni Van, ako, tinawag ba nila ako? What? Nainis ka ba? Oo, pero Anong nararamdaman mo? Crush ka daw ni Ivan talaga. hindi ko siya type. Misis ka ni JD. Ano akala niyo sa akin? Sugar mommy? Kasi nasabi mo sa akin may third eye ka eh. Hindi ko alam eh. Hindi naman siya tipong like, parang titingnan kita ngayon tas kaya ko na sabihin yung kapalaran mo. Nakakita ako ng ng hindi tao. Yo! Welcome back dito sa aking Dayo Podcast at may dinayo kami dito sa Pasig. Walang iba, palakpakan natin, Ninya Sandejas! Bumati ka muna, Miss Hi. Ninya. Hi everyone. Yun, no? I Yun. don't know what to say. Hindi ka alam kung anong sasabihin. First time mo ba to? Oo. Yung ganitong klaseng interview. Bakit? Usually sabihin ko, email na lang kasi para mapag-isipan ko yung sasabihin ko. Kasi kinakabahan ako eh. Minsan pag nandun ako sa kwento, tuloy-tuloy eh. Hindi ko na na-filter eh. Like, hindi ko sabihin yan. Pero pwede naman dito sa podcast namin. Yari, may napag-usapan tayo. Tapos bawal. Hindi, okay lang yan. Okay lang yan, okay lang yan. Pero hindi mo, dati ba, na-try mo ng ma-interview, podcast, gano'n? Ano lang, mga yung Chika Minute, mga ganun, ABS-CBN, yung quote lang, tapos mga CNN na tungkol sa photography, ganyan. CNN, no? So, yung mga ganun lang. Grabe yung anxiety kasi hindi mo na pwedeng like, ay, tapos pag nabarok ka pa, di ba? Nakakahiya! Bakit kanila ini-interview? Anong meron? Yung sa Chika Minute, yun eh, yung nag-post ako nung wedding ni Kichi Nadal. Tapos nabanggit ko lang, isang line lang na, uy, yung gown niya is only like 899 pesos. Kasi sinabi niya sa akin eh. Tapos nung nabasa ng mga tao yung line na yun, tapos pag-post ko ng blog, nag-viral siya. Tapos yung mga tao tinatanong kung saan niya nabili yung damit niya. Tapos nag-crash yung website ko. Tapos tumawag niya yung ABS-CBN para lang tanungin tungkol doon sa damit niya. Yung mga gano'n. Tapos yung sa CNN naman nung pandemic, parang tungkol sa yun eh. Bakit hindi napopromote enough yung mga babae na photographers ng mga brands. So, yun. Pinag-usapan namin yung mga difficulties kung paano maging babae sa eksena. Parang, yung mga na-encounter namin as female photographers, kung bakit mas mahirap sa amin to kind of be more successful versus kung sa mga lalaki na photographer, mga ganun. Mga, naman siya, medyo universal issue siya. Hindi siya nag-a-apply lang sa photography. Any woman na nangangarap na maging successful sa career nila, meron talagang like challenges sa pagdating sa mga eksena katulad ng music scene, entertainment, ganun. Merong bias, kumbaga. Paano yun? Pag sa babae at lalaki, may difference ba yan pagdating sa photography? Creatively, wala. Kasi, it's art eh. But in terms of the business side or yung opportunities, ako I can only speak for myself kasi
photographer ako sa music scene eh. Mm-mm. So, nung nagumpisa ako, ang mga katrabaho ko talaga mga banda, puro lalaki sila lahat. Mm-mm. So, mahirap rin for me, for them to hire me kasi pag kunyari mag-out of town kayo, logistics-wise, kailangan, like, pag babae may sariling kwarto, hindi Tama. mo lang pwede patulugin sa yung kung saan-saan. Although, I've toured with, like, marami na rin ng banda na sama-sama kami lahat. Okay lang naman din yun. Pero, syempre, depende rin kasi kung sino yung kliyente mo, kung dry sila. So, ang sagot lang dyan sa akin is, like, maghanap ka na lang ng, meron ka ring mahahanap na client na okay sila na mag-hire ng babae kasi nakikita nila yung value na binibigay mo versus yung dagdag gastos lang to na natin siyang kunin. Yung medyo hassle, ganun yung dating. At least on the basic level, ganun yung mga pinaka-main issue. So, ikaw, walang problema sa'yo kung halimbawa sa isang bahay, ikaw lang yung babae? Oo, nag-tour ako with Kamikaze, isang taon. Nagpunta kami ng US, Canada, Australia. Tapos we lived together like mga 5 weeks at a time. Ang haba, as in nasa 1 isang month. bahay kami. So, from a photographer's perspective, sobrang gold mine. Kasi napipicturean mo sila in their element na wala sa stage, sa bahay. Tapos sobrang saya, nagluluto sila, kumakain ng almusal, yung mga ganon. Tapos sa ibang bansa kami, ang ganda, Airbnb sa Virginia Beach, yung mga ganon, nagka-tornado warning pa nga, malug-alug pa yung bahay. Yung mga ganon ganon na adventures. So, ang maganda with that particular tour na ako lang yung babae is that nakita kasi nila yung makakontribute ko when it comes to images na nakikita ko yung paano ko gagawa ng documentary about them. So, na hindi ako nakatutok lang sa shows, pati yung behind the scenes nila, portraits and all that. So, yun yung maganda. I could say that sa career ko, siya yung pinaka best experience na nagawa ko, na sobrang grateful ako kasi alam ko na hindi madali na babae ako tapos bit-bit nila world tour nila. Tapos talaga, inalagaan talaga nila ako kasi may isang time dun sa Perth kami, tapos yung hotel na stinayan namin sobrang punk. Tapos parang yung kwarto na na-stayan ko, parang meron siyang shared bathroom dun sa mga nasa labas So, wala pang tulog. Parang mga 3:00 na ng hapon kami dumating. So, syempre, patulog pa lang ako. Bigla na lang bumukas yung pintuan ko. Like, may sumipa. Tapos lumipad yung lock. As in, like, tapos sumigaw talaga ako. Tapos, wala akong salamin. So, hindi ko nakita kung sino yung... Nakita ko na lang tumakbo. Alam mo, binuksan ko yung main door ko, may nakita ko, tapos tumatakbo pababa. So, ang nangyari nun, feeling ko hindi nila alam na hindi na pala banyo yung kwarto. Ano ba, lasing ba? Hindi ko alam. Kasi, di ba, adjoining bathroom madami na doon, nandun na yung shower at lahat. Tapos biglang, parang, ano to, ay bumukas. Parang biglang, so ako naman, nasa ibang bansa, tas malamang tulog lahat Tas ako, takot na takot ako kasi hindi mo alam, 'di ba? Mag-isa ka lang, layo mo sa pamilya mo. Tas pagod na pagod ka. Parang bangungot talaga siya. Like, nung gabi yun, umiiyak ako. Tas parang sabi ko, na-shock ako ngayon ko lang na-process, 'di ba? Na parang may muntik na pumasok sa kwarto mo. So, yung mga ganong bagay sa pagiging babae na photographer, syempre, ikaw yung production, ayaw mo isipin yung mga ganyan Kasi, so, ang hirap din sa akin, nagiging grateful na lang ako for kung meron mang ganong klaseng opportunity. So, okay lang. I mean, nangyari na nakuha ko na lahat ng litrato na kailangan ko. So, pasalamat na ng 25th anniversary din ng Kamikaze ngayon. So, happy talaga? anniversary. So, eto rin yun yung mga time na to na, ngayong mga buwan na to yung mga nag-world tour kami. No?
Ngayon ba nagko-contact pa rin ganyan ng Kamikaze? Para Meron sa na ibang sila project? mga photographer na iba, like, yung mga naging student ko din, ganun. Sila na Okay. yung nagte-take over. Kasi, ano na ang tagal ko na rin sa scene Mhm. na tumatanda na tayo. Okay, So, okay. hindi mo, parang nung tinanong nga ako, gagawin mo ba ulit yun, yung ganung world tour? Tapos ako, hindi. Bakit? Nakakapagod siya. Like, Okay. parang, para kasi sa akin, pag kunyari nabuo mo na yung, parang ikaw, pag na-interview mo na yung isang tao, i-interview mo ba siya ulit? Like, agad-agad. Di ba kailangan meron muna panahon na Oo. lumipas para pag nakita mo sila ulit, Oo. meron kang ibang perspective na Tama. pwede mong tanongin. Tama. Before and after. Oo. Oo, So, oo. yung tour na yon sobrang intense niya. Na para sa akin hanggang ngayon pinaprocess ko pa rin. This was 2018 ha. Mm-mm. So ngayon ko pa lang tinitingnan ulit yung mga litrato. Tapos nagkakaroon ako ng newfound appreciation kasi Mhm. medyo may distance ka na dun sa kwento eh. So mas malalatag mo ng maayos lahat. Mm-mm. Like ilang libong litrato din yun eh. So Mm-mm. hindi lang basta pag-uwi mo alam mo na agad. Mm-mm. Iaano mo pa siya, isi-sequence mo pa siya isa-isa para lang mahain mo ng tama sa Oo. mga tao. Hindi yung parang popost ka lang sa Facebook. Sabi ko, isipin mo yung pinagdaanan ko para makuha ko yung litrato na yun tapos magpo-post mo lang sa Facebook. Parang, diba? Okay, Tapos okay. parang dahil wala sa algorithm ng mga tao, hindi nila papansinin kasi di ba? Gusto ko like may kwento bago ko ihain yung kwento. Parang ganun. Oo. So, yun yung kaya hindi na ako masyadong nagpipicture kasi sa dami ng mga na picturean ko ng mga banda in the past, kailangan ko muna silang balikan yung archives ko Mm-mm. para makita ko kung ano yung importance nung panahon ko with them at yung na-witness ko na nagawa nila para lang, like, ito na ba yung tamang panahon na like, Bumalik. makwento ko to? Oo. I mean, meron bang, maraming factors yan eh. Meron ba silang ingay na ginagawa na magsusupplement na makakatulong yung mga litrato ko? Yung mga ganon. Mm-mm. So, yun yung, kasi sayang eh. Pag tinuloy-tuloy ko lang, tas picture lang ako ng picture, I mean, before I know it, like ilang taon ka na, tas hindi mo na maalala Mm-mm. kung ano yung nangyari dun sa tour na yun. Parang ano nga ba yung nangyari? Like kagabi, tinitingnan ko yung mga litrato nung kasama ko yung Slapshot Queso Greyhound sa Dubai. Wow. Slapshot. So, yung sobrang intense rin yun kasi nung nalaman ko na tutugtog yung tatlong banda sa Dubai, hindi pa masyadong parang hindi pa normal na meron kang photographer noong mga panahon na yon. Hindi katulad ngayon na like kasama sa crew ng banda, merong isang photographer at videographer. Dati medyo parang wala naman kami budget for that eh. Tapos hindi nila naisip kasi these are like late 90s bands eh. So siguro yung mga younger artists lang yung from the get-go ang meron nakakaisip nun eh. Yung mga older artists din, pero ngayon pa lang. So yung tinitingnan ko yung mga litrato nila, nakalimutan ko na like, nung nandito ako sa Dubai, sobrang tuwang-tuwa ako nakasama sila. So kailangan kong balikan yung moment na nandun ako na kung bakit ko sila na-appreciate. Tapos, yun nga, ginastos ko sarili kong pera. Nag-book ako ng Abu Dhabi pa sila nag-land nun eh. Tapos nag-bus ko to Dubai. Tapos pati hotel ako nagbayad. So, in many ways, parang nagtataka yung mga tao, parang ba't ka gumagastos Oo nga. para sundan yung mga banda ng ganyan, ng walang bayad. Kasi nagkaroon ako ng feeling noon na sabi ko, parang hindi na mauulit to. Yung unang project nyo sa kanila. No, na magkakasama silang tatlo. Okay. Kasi kung alam mo yung history ng new metal nung time na nagkaroon ng nung nabuo yung Greyhounds, magkaaway pa yung hip-hop tsaka yung metal na. Oo. So, nagkaroon sila ng opportunity na tumugtog sa NU107, which is a rock station ng time na yon sa Club Dread.
Tapos, nung pumasok sila, yung itsura nila, like, naka-jersey, naka-baggy pants, and Oo. all that. So, yung mga tao dun, kasi, yung nandun Wolfgang, di ba? Color It Red. Medyo grunge, di ba? And heavy rock yung music dun eh. Talagang tinignan sila, parang, sino K-pop yung kayo? suot. Ang ginagawa nyo dito, di ba? Ba't kayo hindi dito sa Club Dread? Tapos, biglang tumugtog sila. Metal pa rin naman, rock pa rin naman, but there were like new metal, there are elements of hip-hop, di ba? So, yun yung mga tao, nagulat sila. Like, ano to? Parang ngayon lang namin narinig to. Bagong flavor. Oo. Mm-mm. So, dahil napatugtog sila sa radyo, kasi live yun eh, may nakarinig sa kanila. Tapos ni-record sila, tapos na-sign sila ng label. Tapos dahil nauuso na rin yung, uso na rin naman abroad yun ni Rage Against the Machine, yung mga ganon. So yung mga labels dito, nakita nila yung opportunity na meron pala ding, kasi yun yung uso eh, globally, di ba? So meron palang ganitong artist dito. Sabay-sabay sila, Slapshot, tsaka Keso. Oo. So, isipin mo yung tatlong major record labels, sabay-sabay sila si Nine. Mhm. So, imagine mo yung buong Pilipinas nung time na yun, ang pinapatugtog lang talaga was like new metal, di ba? Rap metal. So, yun yung, kaya lumaki yung eksena nila. That's why they call Slap, Keso, Houndsec the Three Kings, di ba? Si Reg Rubio, si Jamir Garcia, tsaka si Ian Tayaw. So, nung nalaman ko nga na pupunta sila lahat ng Dubai, iba yung nakikita mo, nagsasama-sama rin naman sila dito sa Manila di ba? Tutugtog sila dito, ganyan-ganyan. Pero alam ko na iba ang bonding ng mga tao, ng mga banda pag nakasama mo sila out of town. Lalo na out of the country. So, nakikita mo yung mas relax sila, mas less feeling like rock stars. So, yun yung iniisip ko lang kagabi. Parang bakit nga ba ako pumunta dito? So, tinatry ko siya balikan, tapos sinusulat ko na siya kasi like, habang madami yung work po, matatabunan talaga yan, hindi mo na mababalik eh. So, yun. Kaya hindi na ako masyadong like, nagsushoot ng mga ganong klaseng mahahabang project. So, hindi mo flip-top sinayang na yun. lang. Hindi mo sinayang yung pagkakataon na magkakasama yung tatlong yun. So, wala kang pakialam kung gumastos ka. Wala. Tapos si Jamir nga passed away na. So, alam mo yun, mas lalong okay. Natitingnan ko lang yung picture niya kagabi sa hotel room. Talagang medyo nakakalungkot eh. Pero ang saya din nung litrato. Parang halo. Sobrang mixed emotions eh. So, yun yung isa sa mga bagay na kailangan ko i-process bago ko siya ilabas para makwento ko ng maayos sa mga tao. Okay yun, ha? Pero paano ka ba nakapasok dyan sa photography? Oh, okay. 2018 pa lang ako nanonood ng banda. Actually, hindi, 11. 11 years old. 11 years old, okay. Sinama ako ng tita ko sa isang gig ng Side A. Okay. Sa News Bar Cafe, sa Jupiter. Tapos sobrang tuwan-tuwa ako kasi galing ni Joey Rosso, di ba? Parang, wow, ganito pala yung banda. Nood pa ang concert nila sa PICC. So, meron na akong interest sa panonood ng bands. Hindi ko lang alam kung ano yung pwede mong gawin, di ba? Kasi bata ka pa, ina-appreciate mo ng music. Tapos, nung high school ako, nakilala ko si Kichi Nadal. Kasi nag-aaral siya sa DLSU noon eh. Tapos yung bahay namin, nasa tapat lang. Kapit-bahay mo lang. Tumatambay sila, yung mga klase niya, nakikipark sila dun sa bahay namin sa Malate and all that. Tapos sinasama na niya ako sa gigs niya, Mojo Fly, tapos kasama niya si Barbie, minsan may tugtog sila sa DLSU, yung mga ganon. Tapos, dahil nag-aral ako ng fashion, kinailangan ko ng camera para kumuha ng inspiration para lang dun sa mga design, ng mga t-shirt, mga textile, damit and all that. Tapos, dahil may camera ako, nagpipicture din ako occasionally. May picture ako ni Kichi, may picture ako ng mga kaklase ko and all that. So, dahil may isang gig na tumugtog si Rico Blanco for Kichi kasi naghahanap sila ng guitar, a different guitar player at that time. Nag-sub lang si Rico Blanco. So, doon ko siya nakilala. Tapos, nakita niya yung mga pictures ko of Kichi. Tapos, nakialam din niya na
nasa fashion school ako. So, kinuha akong stylist ng River Maya. Hindi pa photographer. So, yung Okay. River Maya na na-encounter ko na at that time, that was 2004. Well, 2003. Tapos 2004 yung officially nag-work ako sa kanila. Yun yung peak River Maya na si Rico Blanco yung vocalist, hindi si Okay. Bamboo. Okay, Yun yung okay. mga panahon na ang kinantan, yung mga sinulat niyang kanta is Liwanag sa Dilim, Mm-mm. 241, You'll Be Safe Here. Mga paborito ko yun. So yun yung era na yun. Tapos parang dahil nakita niya yung pictures ko, sinabi niya sa akin na parang ba't hindi mo picturean yung banda. Mhm. Pero hindi pa ako masyadong magaling nun eh. So tuloy-tuloy lang yung pagiging stylist ko. Occasionally nagpipicture ako ng kung ano-ano. Trip Pero lang. hindi serious. Oo. Until like yung year na umalis siya. Na gusto ko na sana magseryoso mag-photography. Mm-mm. Tapos biglang nung nandun na ako, sinabi nila na aalis na si Rico. Tapos ako parang, teka lang, kabibili ko pa lang ng mas magandang camera. Okay. Tapos aalis na siya. So, hindi ko natapos yung kwento. Kung may binubuo ka mang kwento nung panahon na yun, paumpisa pa lang, natapos Tapos na agad. umalis, oo. So, yung void na yun naramdaman ko parang, kasi gusto ko sanang parang yung pag-picture ko kasi pagiging thank you siya eh. Sa, Okay. kunyari natulong nung artist sa eksena, sa mga fans, sa akin, yung mga ganon. So, yung nangyari na hindi ko magawa yun kasi nawala na yung River Maya at that time. Hinanap ko sa ibang eksena. So, kung saan-saan akong banda napunta, tinry ko silang, like, gawa ng kwento. Mhm. So, The Dawn, ano pa ba? Like, ngayon, Barbie Almalbis, yung ganyan, nandun pa rin occasionally. So, these are people na parang I felt that there's something about them na pwede kong gawan ng kwento kasi mabubuti silang tao. Yung ganun. Gamit ang picture. Oo. Na parang magpataka kasi bakit ina-idolize to ng mga tao? Mm-mm. Kasi magaling, hindi lang dahil magaling sila, pero there's something in them na nagpapagaling sa kanila. Kaya ang galing nila Totoo. magsulat, Totoo. ang ganda nila mag-perform sa stage. So, yun yung mga, mararamdaman mo siya pag nakita mo yung tao. Parang, oy, gusto kong sumama dito, gusto kong sundan tong tao to, gusto ko siyang picturean. Para lang like, matry kong mai-explain sa mga tao kung bakit ko gusto yung music nila, yung ganon. Yun yung language ko, yung pictures. Okay. So doon ako naging nakapasok sa photography. Tapos wala na, tuloy-tuloy na. Ano yung profession mo siya o pinag-aralan mo? Self-taught. Like, hindi ako nag-aral Talaga? at all. Tapos, lang talaga. Kasi, music photography talaga eh. Hindi ako kunyari, yung mga studio, ganyan, yung nag-aral. Parang yung pag-umpisa ko pa lang sa photography, show agad. Oo. So, parang sino yung magtuturo sa'yo? Paano gawin to? Kasi wala naman masyadong gumagawa nito noon. Yung mga inspiration ko, nakukuha ko pa from overseas na photographers like yung mga sinaunang panahon pa, sina Annie Leibovitz, sina Jim Marshall, yung mga Mick Rock, yung mga nagpicture ng Beatles, Rolling Stones, yan yung mga ganong litrato. So, ang tinitingnan ko mga larawan nun parang mga 1960s, 1970s, Luma, no? yung mga Jimi Hendrix, mga ganon. So, pag pupunta nga ako sa Hard Rock Cafe dati sa Makati, di ba? Ang daming naka-display na mga original yun yung mga prints na nandun. Ewan ko, nandun pa. Titingnan ko yung mga litrato, tapos titingnan ko kung sino yung photographer na nakapirma. Tapos parang titingnan mo kung magkano yung litrato na yun, tapos makikita mo ang mahal-mahal. Di ba? Parang na siya, like, makikita mo yung value nung picture. Like, siya, like, important siya. Like, parang museum piece na siya, art piece siya. Hindi lang siya, like, ngayon, hindi na siya pang post lang sa Facebook. Like, talaga siya, like, collectible siya, yung mga picture ng mga musician na gano'n. So, makikita mo naman kung bakit precious yung mga pictures na yun kasi ang galing-galing din ng mga
Kumuha. Hindi lang, nung musicians na nandun sa litrato. So, yun yung, kaya maraming mga photographer gusto nila mag-picture ng mga like medyo sikat na. Kasi, I guess, hindi siya clout chasing eh. Feeling ko na hindi lang nila ma-explain na naka-curious din sila eh. Na gusto nila maramdaman kung ano yung nararamdaman. Hinahanap nila live kung ano yung nakikita nila sa yung nararamdaman nila sa music. I mean, hinahanap nila dun sa visuals nila, parang paano nila itatranslate. So ngayon, ano ka na? Isa ka ng professional photographer pero hindi ka talaga nag-aral. Hindi. Paano ka naging professional photographer kung hindi ka I nag-aral? think, yung sagot ko lang dyan is the moment na nabayaran ka, Ayun. professional ka na. Okay. Binabayaran ka ba ni Shernan? Meron yan, hindi pwedeng walang sahod dyan. Pro ka na. Sige. May post ka kasi nung nakaraan yung parang may mga kumukuha ng picture. Oh, yeah. Paano nagiging ano siya paano siya nagiging legal, nagagaling sa'yo? Tapos pag kinuha ng iba, wala silang karapatan. Kung bakit akin yung copyright tapos hindi nila pwedeng kunin. Tapos ibang tao naman Tingnan yung... mo na lang siya from the perspective na kanta. Okay. Papayag ka ba na kukunin lang nila yung kanta tapos i-monetize nila yung kanta mo? Or something. Hindi. Oo. Ganon din yun eh. Parang ang weird naman na parang may discrimination na porket nandun na sa Facebook. Ang hirap lang i-explain because wala naman talagang like art ed, especially itong post-pandemic and social media, wala na masyadong education. Education number 1. Kasi ako nag-art school pa ako eh. So, marami akong alam tungkol sa like copying, copyright, yung mga ganyan na rules. Even yung when I worked in magazines, yung bawal mo i-post yung behind the scenes until malabas yung editorial. Oo. Parang nandun yung rule na naturuan ako noon na since nagbe-behind the scenes ka for like a fashion shoot na ikaw yung nagdamit, hindi mo pwede i-post yung litrato until like lumabas na yung print. Kasi noon priority pa yung print eh, may bumibili pa ng mga print magazines, di ba? So, pag nauna na mo ilabas, baka walang bumili ng print. So, masisira mo yung yung economy, essentially. So, ang point nun is, kung walang bumili ng print, di mawawalan ka rin ng trabaho. Tama. Essentially. Oo. So, yun yung hindi nagagrasp ng mga tao. Pero kasi it's so hard to fight that now because of like Facebook monetization. Tapos, ikaw yung magtatrack sa dami and all that. But I'm kind of grateful din to a lot of like flip-top fans kasi parang marami sa kanila nagigets na to. So, hindi na ganun ka-rampant yung pagnakaw nung litrato ko kasi feeling ko na-warning at napaso na rin yung iba eh. Na parang talagang na-deactivate yung mga page nila kasi ang kukulit eh, di ba? Nare-report? Oo. So, ideally, depende rin naman kung ano yung ginagawa nila sa pictures eh. Kasi minsan gagamitin nila yung pictures para sa ibang bagay. Para pagkakitaan. Totally unrelated dun sa kunyari kwento. Okay. Gets. Oo. Kumbaga, meron naman kasing tinatawag na fair use eh. Na pag kunyari, yun talaga yung news. Kung kunyari, yung sa mga nangyayari ngayon, earthquake and all that. Parang kung merong isang video na lumabas na pwede mong gamitin i-report para may dagdag kaalaman kang may sasabihin dun sa litrato. Yun. Pero kung kunyari, borloloy lang siya dun sa borloloy lang siya dun sa Facebook page mo. Tapos, minsan, walang kinalaman or chismis or fake news, di ba? Sa akin lang, kailangan ko rin protektahan yung litrato ng artist na ginagamit nila. So, kaya nasa akin yung copyright. So, may nagagalit na, binabayaran ka naman ng flip-top pa, bakit di ba sa kanila may-ari nun? Sa akin lang, siguro, okay lang din kay Arik na sa akin yung copyright kasi para sa akin yung sakit ng ulo. Na ayusin yung mga nangyayari kasi sa dami ng ginagawa ng flip-top, parang may isip pa ba nila yan? Apart from yung fact na nire-report na nila yung mga reels nila na hindi, di ba, masakit sa ulo. Isipin pa ba nila yung... ako lang naman nakakatanda kung litrato ko yun or hindi. Tama, sa isang tingin, alam kong akin yan. Kung may gumamit na iba. Paano yun? Kung halimbawa, artist yung gagamit ng picture mo, di nagpaalam. Hindi nagpaalam. Depende kung sinong art. Depende kung saan niya gagamitin.
Like kayo, kaya yung nagagalit ba't daw sila mga fans di pwede gamitin yung picture nyo, pero yung mga MCs kung kuha. Sabi ko, kasi pinopromote naman nila yung battle nila Yun lang yung nakikita ko na parang pwede. Kasi kayo naman yun basta natutulungan nyo yung liga, ganyan and all that. Pero minsan, tinotone down ko din yung ibang MCs kasi ginagawa talaga nilang meme. Yung naalayo na, parang nasira yung litrato ko kasi okay. Depende. Marami siya. It's so subjective na hindi lang siya one thing, diba? Pero in terms of sa mga MCs, lenient naman ako and all that. Parang may nakita ako ng picture ni Enigma nakangiti galing sa'yo. Tapos nilagyan ng parang word. Masaya ako kahit wala ka na. Parang hindi na siya connected. Oh my God, alam ko pa yung litrato na yun, nakaupo ba siya and all. Nakangiti siya nun Tapos alam ko may gumamit na page. Luma. Parang ginawang pang broken yung picture. Sa akin. Hindi na umabot. Pero yun, mga ganun. Depende. Minsan kasi pag kay Arik natatawa. Pag natawa ako, okay lang. Pero pag, sige, report natin. Ano yun? Nilisensya mo lahat yun? Alin? Yung picture na kinukuha naman. Ay, kasi pina-copyright ko, National Library, ganun mga type. Hindi, parang, hindi naman. Hindi, okay. Hindi. Parang siya, default siya na if there are laws in place na parang because I did not sign a contract essentially relinquishing like the rights to parang kayong label. Siyempre, dito na tayo sa tanong na paano ka nakapasok sa flip top? Yun. Paano ka naging photographer ng flip top? So, photographer ako ng Red Bull. Yung kay Mark Gris ba yun? Yes. Okay. Hindi. Before that pa. Oo. Parang nagpipicture na kami ng mga freestyle competition nila, B-boy. Yung mga B-boy, medyo nagli-lean towards na the hip-hop and all that. Si Supreme Fist nga na-picturean ko pa siya kasi sumali siya dun sa competition ng yung DJ freestyle competition. Tapos, dahil meron, kaya ako nagpursige sa Red Bull kasi meron silang academy, that photography academy. They have a program they call the Red Bull Photography Academy. Tapos sa Europe siya madalas. Tapos ang magte-train sa'yo, by invite lang siya, ang magte-train sa'yo are yung top action photographers ng mundo. Talaga? Essentially. Tapos ilan lang kayo. So parang ako naman, parang nangangarap na parang, paano kaya ako makapunta dyan? Hindi naman ako sports photographer, di ba? And all that. Pero sige, bahala na, gagalingan ko na lang to. Balang araw siguro marirecognize nila yung na like important genre of photography, ang music. Kasi yung mga photojournalists back then, pag titingin nila sa events, sa music photography, parang events lang yan. Nagpipicture ko lang ng events. Hindi nila nakikita yung yung ginagawa namin pagdating sa paglitrato ng mga musikero na iniiba namin ng konti, mukhang Diyos, mga ganyan, rock gods and all that. So, binigyan ako ng assignment. Tapos, kailangan daw ng portraits ni Enigma, founder ng Flip Top. Hindi alam ni Enigma to? Na assignment mo siya? Hindi ko alam. Hindi ko alam. Actually, yung location nga na shoot namin, dyan lang dito din sa Capitolio yun Oh, talaga? Parang, yun yung bahay ata nila na magkakasama pa sila si Zaito tsaka si Keja and all that. Dito okay. Parang may security agency dun sa ground floor, yun yung bahay nila. Tapos doon namin ginawa yung shoot. So, umuo ako kasi parang hindi ako makahindi kasi kailangan consistent ka Baka sakaling mabigyan ka ng project na ang i-assess kasi na nila sa'yo sa work mo is yung nagawa mo for them. Hindi yung nagawa mo sa labas Kasi ang pipili sa'yo within Red Bull lang din So, pag nakita nila yung mga litrato mo na, sige, contender to, pwede natin siyang, i-invite, ganyan, and all that. Okay. Kukunti pa lang yung work na nagagawa ko sa kanila nun. So, umuo ako kahit hindi ko gusto mag-portrait. Alam mo pa na, up until siguro mga pre-pandemic lang siguro, bago mag-pandemic lang medyo na-enjoy yung
magpicture ng mga tao, yung harap-harapan. Oo. Kasi ang weird pag hindi mo kilala tapos magtititigan kayo. Diba? Tapos parang ang hirap akong hindi alam nung subject mo kung paano mag-post. Oo. So, isipin mo nung pagdating ko dun, tas nakita ko si Enigma yung subject ko, di ba? Parang, anong gagawin ko? Tas ayokong gawin yun na kailangan kong gawin kasi kailangan ko mag-build ng portfolio para sa Red Bull. Tas at the same time, si Enigma, ramdam mo ayaw niya magpa-picture. Oo, private. Pero kailangan niya. Kailangan niya kasi parang 2014 yun kabubuo pa lang ata ng Uprising. Tas even though para sa flip top yung shoot na yun, ine-emphasize niya sa akin na kung pwede ko daw pakita yung t-shirt na suot niya, yung Uprising. Tas ako parang hindi ko na maisip yan kasi iniisip ko kung paano kita papaposin diba? So parang kuha lang ako ng kuha, hindi to look left, right, ganyan and all that. Sinasabi mo sa kanya yung position niya dapat. Okay. Na parang lang, kunwari lang na may alam ako. Tingin ka dito, kaya camera, tungo ka, ganyan and all that. Yung hindi ko pinapahaba yung shoot. Kasi nasistress na ako kasi like parang maganda kaya kalalabasan nito, hindi ko alam. Tapos biglang na-mention nung si EJ Miranda, siya yung yung Red Bull manager at the time. Rest in peace kasi na-COVID siya. Pero laki ng pasasalamat ko sa kanya sa nangyari para sa career ko. Sabi niya, kailangan mo rin picturean yung battle. Tapos nung sinabi niya yun, habang pinipicturean ko si Enigma, sinabi niya ni Enigma sa akin, masyadong maingay yung camera mo, baka marinig yan sa battle. Yun lang. Kasi bago yung camera ko noon yung unang-unang mirrorless camera. Bago pa mauso yung mga mirrorless ngayon. Siyempre, tinignan ko yung mo, di ba? Yes. Yung videographer mo. Yung Mark I ng Sony, na para siyang typewriter. Nagkiklik. Ganun. So, naghanap ako ng ibang camera para ma-shoot yung unang battle. Zoning, quarter, finals. Unang shoot mo sa flip top? Oo, si Batas saka si Rudik yung yung saan ba yun? parang isa buhay ata na run yun, sa B-side. Sa B-side lang. Tapos nung tinitingnan ko nga yung mga lumang litrato nun, nandun ka pa nga ate, ito sa payat-payat mo pa. Payat naman ako Dami account lang ako. Tapos parang pinipicturean ko yung crowd, makikita mo yung mga MCs na like si Mot, nandun lang siya sa taas. Yung mga ganun. Tapos parang, si Mot to Tapos nandun lang, nanonood lang. So yung mga MCs ngayon, parang andun crowd lang sila yung mga panahon na yun. I'm sure di ko alam kung bumabattle na siya noon, pero parang makikita mo yung, parang gusto nga gumawa ng album title ko, Flip Top Baby Pics. Kasi ang layo ng itsura ng mga MCs like nung time. Hindi naman ganun katagalan yun, pero like 10 years ago. 10 years na? Ibang-iba na yung itsura. Yung mga payat pa nung dati, wala pa makain Ako din. Ibig sabihin niyan, umaasenso na tayo lahat. May pambili na. Tumakaw lang. Yeah. Alam mo na, pag yung mayaman, tumataba. So, yun. Kaya ako nakapasok. In-invite ako ni Arik ulit mag-shoot. Pero hindi ako umuo until 2 years later. Bakit kasi hindi ka nasa umuo? gitna pa ako ng metal scene Diba yung Slap Quezon? Oo. Sabi ko, hindi ko pwedeng iwanan tong project na to kasi gumagalaw sila Oo. Kasi hindi ko pa maintindihan like, ano yung gagawin ko sa flip top? Kasi para sa akin, hindi siya tugtog May nag-aaway lang sa harap mo. Sa bagay, more on music talaga gusto mo, di ba? Oo. Tapos hindi naman ako hip-hop. I'm not born and bred hip-hop. I'm metal talaga. just rock. Rock. Actually, electronic music raver ako ng late 90s Pero, hindi ko naman discount yung idea na ako, na mag-hip-hop ako. So, 2 years later, tinawagan ulit ako ni Red Bull. Kapapanganak ko pa lang nun, like mga 4 days later. Nag-text sa akin si EJ, yung Red Bull manager, na darating daw yung team ng Red Bull UK dito para maggawa ng documentary for Mark Grist. Yun yung Mark Grist Battles the World.
Tapos ako na naman, ding Red Bull. Tapos yung kausap ko, hindi na Philippines, yung UK na. Okay. So ako parang, oh my God, ito na, papalapit na. Papalapit na. So talagang, alam mo yun, hindi pa ako makagalaw kasi, di ba, parang, Papahinga pa. Oo yung ano ko, yung atay ko nandito. Yung ganun, balik-baliktad pa lahat ng mga organs ko sa katawan. Umuo ako. So 6 weeks after I gave birth, nag-shoot ako nung battle na yun. Ang hirap kasi parang, naalala mo yung mga unang mga flip-top events, di ba, sobrang haba. Like, nandun na ako ng alas 5 ng hapon, nakauwi ako alas 5 ng umaga. Parang ganun yun dating, di ba? So, ang haba nung show kasi mag-uumpisa siya ng 9. Tapos ang haba nung mga battles niya noon. Alam mo yun, parang 1 oras per round. Parang ganun 30 yung to 40 pakiramdam minutes yun eh. Tapos ako naman parang, oh my God, sige na, gagandahan ko na to. Kasi lalabas siya, gagamitin siya dun sa documentary. Tapos parang sabi ni Enigma sa akin, bakit pag yung Red Bull tumatawag sa'yo, mo ka? Wala naman masyadong gigs nun kasi, nag-slow down na rin yung, yung metal eh. That was like end of 2016. So sabi ko, kasi kailan ba yung next gig? Tapos sabi niya, Ahon, 7. Tapos sa San Juan Gym yun eh. So, syempre, pagkita ko, wow, ang ganda, ang laki. Kasi galing akong B-side, di ba? Maliit lang. Tapos, ang daming tao. So, dun ko first naramdaman yung kung gaano kakaiba yung flip-top. Kasi, tahimik. Pero di nag-aaway. May nag-aaway, pero yung attention ng audience was just, nakatingin lang talaga sila dun sa battle. Tapos ako parang, alam mo yung gumagalaw ako sa crowd na parang, alam mo yung parang natumigil yung oras. Hindi sila lahat gumagalaw, tapos parang umiikot lang ako sa buong venue, tapos sobrang tahimik and all that. So, iba, medyo surreal yung experience para sa akin. So, doon ko na-appreciate yung flip-top kasi, di ba sanay ako dun sa mga mosh pit, nagsisigaw yung metal singer, yung mga taas tunog, nagbabanggaan kami yung mga lahat, di ba? May tumatalsik na tao, ganyan, and all that. May nananahul, di ba? Mga ganon, sobrang contrast yung sa akin. So, after nun, tuloy-tuloy na. Hindi as in-depth as yung ngayon. Kasi marami pa rin akong sinusundan ng mga banda noon eh. Pero, yun yung reason kung bakit nawala ako. Wala ako for, nung una. Kasi, like I said nga, tinututuhan ko yung kwento nung Slapshot, Quezon, Greyhounds, and all that. Kasi hindi ko pwedeng pagsabayin. Kumbaga, parang gumawa ka ng 2 trabaho. Oo. Parang, magkaiba yung kailangan ng bawat eksena. Oo. Tapos, sinasabay mo siya. Hindi ko kaya na hindi ko kayang pumunta sa isang eksena na hindi ko masasabi na magko-commit ako dito ng ilang taon. Pinag-isipan ko muna bago ako umuo na i-shoot yung flip-top kasi hindi biro to. Pag pumasok ako dito, kailangan naiintindihan ko na meron akong magagawa na body of work dito na hindi lang isang show. Like several. Like through the years. Para kang archivist eh. Tinatago mo history. Kumbaga yun yung nagiging gusto kong trabaho. Ako yung nagtatago nung kwento. Ako yung nagtatago nung history nung bawat eksena, ganyan, based on like my experience. So pagpapasok ko ng flip-top, pinag-isipan ko gaano kaya katagal ako dito. Like, ilang taon ang kailangan kong ibigay para masabi ko na may nabuo akong kwento. So, initially, nag-agree ako sa sarili ko lang. Sige, after nun, Ahon 7, no? Si Looney nanalo nun Isa Buhay. Looney Plasma. Okay. Hindi na siya bumalik after nun. Tapos, sabi ko, sige, 2 years. Tapos, biglang naging 10. Dito pa rin ako. 10 years ka na sa flip-top. Parang ganun, more or less. I mean, kung iisipin mo yung kay Batas and Rudick na battle. So, yun yung kaya
Kaya nandito ako ngayon kaya ako nakapasok sa Flip Top. At yung rason kung bakit nandito pa rin ako. Kasi sa totoo lang dapat siguro kung sinunod ko lang yung sinabi ko sa sarili ko no na 2 taon lang ako dito. Hindi na tayo aabot sa podcast. Hindi na kita kilala. Sino yan? Nakikita na lang kita sa picture, di ba? I think nung post-pandemic lang nung nag-bonding lahat sa mga out of town, di ba? Parang doon ko lang nakilala halos yung mga MC. Kasi before that, wala naman kumakausap sa akin Nahihiya Talaga? Oo. Ako naman, ang ginagawa ko, nakaupo lang ako doon, tapos pinapanood ko kayo lahat. Di ba nasa dressing room lang ako madalas? Nakaupo lang ako doon, tapos hindi ako nagsasalita. Tapos inaabangan ko lang kung sino yung MC na papasok, tapos papakinggan ko yung interview nila. Para lang magkaroon ng dagdag kaalaman. Tapos tinitingnan ko na ano yung pinag-uusapan niya ni Enigma. Kasi wala ka naman din makukuha information kay Enigma Di ba? Ano yung interview mo siya tungkol sa Flip Top? Iniisip niya kung gaano karami yung babayaran niya at the end of the night. Diba? So parang, paano mo ba binuo yung Flip Top? Diba? Parang, kailan ka magkakaroon ng oportunidad? Piling ko kaya ako nandun tanungin siya para lang mas maintindihan ko yung Flip Top. Hanggang sa nag-decide na lang ako na parang, feeling ko mas marami akong matututunan by talking to the MCs that surround him. Sabi nga nila, the best way to know a person is by looking at the people around him, diba? So, kung wala kang makuha sagot kay Ari, kung ano man yung laman ng utak niya, titingnan ko na lang kung paano siya mag-interact sa ibang mga sa tao. Paligid niya. Sa paligid niya. Si MC, paano niya tratuhin yung mga tao. Diba? From rockista, tas nasa hip-hop ka na, anong pinagkaiba nun para sa'yo? Ayun, sa pagpo-photography mo. Tsaka yung feeling. Photography, of course, yung output mo kasi ang gulo sa shows tsaka maraming ilaw, ganun. Sa Flip Top naman, it's more lang yung mas tutok ka sa expressions ng mga MCs. Kumbaga doon ako tumapang na like ilapit yung camera, yung picture na mas kita yung mukha nyo. Kasi nandun talaga lahat sa kamay tsaka sa mukha nyo. Nandun yung kwento Versus kung mag-picture ka ng concert, nandun yung body language, tumatakbo yung singer, naggigitara, may hawak na instrumento, may gitara. So, yun yung nakikita kong difference. Pero marami rin kasing similarities Like, dahil rin yung Slap Queso Hounds, malapit din naman siya sa hip-hop. So, hindi rin nagkakalayo yung ang nakikita ko yung community. Parehong-pareho. Like, nung nasa Greyhounds ako, Barangay Tibay, meron yun, di ba? Yung eksena, nagkaroon din sila ng whole merch game nila na ang laki din. So, ano din yun, parang imbis na battles, parang tinranslate mo lang, it was like bands that were performing. Tapos, may malaking thread fest siya ng, di ba, bibenta ng mga merchandise. So, may economy. So, pagdating sa Flip Top, ganun din. So, hindi ako naging unfamiliar pagdating ko doon. Kasi nakita ko lang din na, ito yung hinahanap ng mga tao community So, doon ako nakatutok doon sa nabuo ng liga para sa mga tao. Katulad nung kung ano rin yung nabuo nung yung mga rakista na rakrakan and all that. Meron din silang like ecosystem na sarili nila. Actually, bawat eksena, kahit sa pop, meron ding iba-iba sila. I mean, iba-iba yung music, pero parang pare-pareho lang.
Mm. ano na yun ganun na yung tutukan ngayon yung community mo na. Hindi na katulad nung dati na kailangan kilalanin ka nationwide. Oo. Ngayon, it's very community-driven na lahat ng galawan ng mga artists Kasi yun yung susuporta sa'yo. Dati kasi gusto mo makilala ka sa buong bansa, makilala ka sa buong mundo. I mean, okay lang din yun. Pero ngayon kasi nakasalalay tayo lahat sa algorithm ng social media So kung ano lang talaga yung parang pinaka-community mo, doon ka na lang talaga tututok. Yung rock kasi, yung music ng rock, talagang wild siya Pero sa flip top, wild yung damayan dyan Anong nararamdaman mo pag, syempre, bago sa pandinig mo yun from rock, wala namang ganun Sa flip top, may mga damayan ng pamilya, may mga pangit na pakinggan. Anong nagiging take sa'yo no, habang kumukuha ka ng picture? Yung una kong iniisip is kung paano niya napasok, kung bakit niya pinasok yun dun sa linya niya. More like you're looking at it from, siguro parang, I don't know, poetic license. Titingnan mo kung like, napaganda ba niya yung sinabi niya or yung attack niya dahil sa paggamit nun. Maganda ba pakinggan sa tenga? Oo. Or like, ano lang, cloud chaser or Bastos papahype lang. ka lang or something. Para lang masabi mo na angas ako So, dadamay ko yung pamilya mo. Parang, okay. So, yung iba naman, siguro, I think what you're getting at is gusto mong tanungin kung ano yung reaction ko pag ako yung nadadamay. Kasi, hindi, I mean yung, kumbaga sanay ka ba sa ganung naririnig mo lagi na may mga ganun kapangit na Actually, kasi, dahil bata pa ako, ang katrabaho ko na lahat puro lalaki. Okay. Hindi na rin ako, like, hindi na ako nagugulat. Kasi, may time na sa sobrang pag ako nagtatrabaho, kasama ko yung mga banda, hindi ko na iniisip minsan na babae ako So, siguro sila din, nakakalimutan nila na babae ako. Susuntokin ka sa balikat, basta. Hindi, may ganun din. Alam mo yun? So, hindi, yung mga, minsan sa mga group chat, di ba? Parang kasama ako, tas parang ako, ano ba to? Parang oo nga pala, sa group chat namin, nandun ka, no? Kaya nga pagkatapos ng event, leave. Ayun nga, pag nadadamay ka na, ayun nadadamay. Para lang ako nanonood ng TV, ng horror, nakatuto ka, tapos bigla na lang lumabas yung, yung sisada ko dun sa screen. Ganun yung nagugulat ako. Kasi, tandaan mo, galing ako sa mga shows, di ba? So, pag nanonood ako ng flip top, tinitake ko din yung performances nila na parang music. Kumbaga, may rhythm naman lahat ng sinasabi nyo. Diba? May rhythm yun. So, minsan hindi ako nakikinig. Pinapakinggan ko lang yung rhythm nung sinasabi nyo para malaman ko kung kunyari like papapunchline na ba kayo or something ganyan and all that. So, kunyari, Niña Sandehas. Tapos parang ako. So, yung una, ako, tinawag ba nila ako? So, di ba nakaka-exounder ka na yung mukha ko? Parang, ano nangyayari? Parang, alam mo, parang tinawag ka ng teacher mo. Parang, kailangan mo pumunta sa principal's office. Di ba? Parang, anong ginawa ko? Hindi ko alam. So, yun yung effect sa akin. So, hindi, yung kung pupunta tayo doon sa recent na pinaka-popular na replay na battle, yung recently, yung unang binanggit yung pangalan ko ni Ban, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya. Kasi napanood ko pa yung review mo nun, sabi, uy, galing-galing hindi niya, professional pa rin, nagpi-picture. Kasi ako parang, okay, ganyan. Tapos hindi ko narinig, kasi minsan naka-earplugs din ako, di ba? So, medyo ang naririnig ko lang yung rhythm ng mga boses. Kasi hindi ko naman kailangan i-analyze yung sinasabi niyo. Kasi hindi ka naman judge. Yes, exactly. Diba? Kaso yung kay Ban, inulit pa niya Oo. So, parang yung pangalawa, parang, doon lang ako nag-react. Na parang, what? Nainis ka ba? Oo, pero inisip ko lang after the fact, after that, like, tinry kong i-track back yung lines niya. Kasi naka-record naman siya sa glasses ko sa Meta. Parang inisip ko,
yung line ba na yun, like nakatulong ba talaga dun sa pagkatalo ni Cripply or dun sa round na yun? Okay. Or tapos pinakinggan ko lahat ng analysis nyo, tapos parang yung point lang kasi na masyadong mahaba yung setup, ganyan. No, that, sorry, Van, but you have this coming. So, Yes. so haba ng setup, inulit pa niya 2 beses, parang alam mo, hindi pa siya natuwa na sinabi na niya isa, ikaw! Ginawa kang Ulit. kabit ni Enigma. Ikaw ulit! Ulitin ko pa! Ako sa mga hindi nakarinig. Oo. Parang alam ba niya na hindi ko narinig, kaya ba niya inulit? So, yung point nun, from a literary, siguro, i-analyze mo, hindi ko alam kung it was, ang iniisip ko parati, pang mga ganong bagay, was there any other, like, attack that he could have done that would have had the same effect? Mhm. Or was it required ba talaga na, Idamay ka. yun. So, ganun lang naman yung pag-iisip ko. Mhm. So, meron akong kinausap na mga MCs, ganyan. Kasi, ang ganda actually na nangyari yun. Kasi, nagkaroon ako sa din ng a different perspective on battle rap. Okay. Kung ano yung pwede, ano yung hindi, more or less. And also, like, ask help from people to look at it from a writing perspective sa pagsusulat. Kung ano ba siya, kung parang nagawa lang siya na hype, or like pang dismantle lang, pang psych out. Yung Pagpapatawa. ganon, pang psych out lang nung kalaban mo kasi hindi mo alam kung paano. Yung mga bagay na hindi niya kayang i-rebut, mga ganon. So, yun lang yung discussions ko na, okay, ang ganda nung experience na yun, na naramdaman ko yung moment na yun na sabi ko, ito yung nararamdaman nung, more or less kasi hindi naman ako battle MC. Ito pala yung nararamdaman nyo. Pag dinudurog kayo sa harap ng like... Mas malala pa dun. Oo nga eh. Oo. Tapos ako parang wala naman akong kinalaman, pero parang Tinamaan ka ng ligaw na bala. sabi ko, tapos you guys do it like every month, every time that you battle. Tapos parang you just walk off the stage as if like nothing happened. Wala nangyari. Oo. Diba? And all Parang that. boxing lang. Pero masakit pa rin. I mean, yung sa boxing kasi, physical. Sa battle, emotion. Parehas lang masakit yun. Kailangan mo lang practice yung emotion Di ba mo. mas masakit ang emotion? Mas matagal siya. Hindi, na-practice na kasi Nahasa namin. ka na. Kumbaga yung mga boxingero kasi, tumatakbo yan para tumagal resistensya. Kami, sinasanay na namin yung sarili namin, yung emosyon Na na. masaktan. Hindi masakta na, na parang sa movie. Parang tinitignan lagi namin na may horror, may love story na hanggang dun lang. Pero wag nang gagawin off-cam. Dahil hindi na yun trabaho. Pag sinabi mo sa battle na ganito ka, wala kang kwenta, sa battle lang. Hindi mo siya pwedeng sabihin off-cam kasi minimin mo na. Iba na yun. Yeah. Naisip ko din pag kunyari nadadama yung mga pamilya and all that. Siguro hindi rin, yung kunyari mga girlfriend ni ganito, ganyan, and all that. Minsan hindi na ako na-offend para dun sa kung sino man yung nabanggit nila kasi hindi ko kilala. Tabagay, oo. Parang ano lang siya, I think, tinake ko na lang siya as similar to kung ano yung nangyari sa akin na baka it was just meant to kind of like psych out your opponent. Oo, ganun nga. And all that. Parang bulaga. Oo. Parang ganun. Anong nararamdaman mo? Crush ka daw ni Ivan talaga. Hindi ko siya type. Sabi niya kasi, may podcast kami lalabas na sa Sabado to. Invento lang daw talaga yon yung kabit ka ni Enigma para pampaingay. Pero, totoong crush ka niya. What am I gonna do with that information, guys? Diba? Tsaka ano pa, misis ka ni JD. Diba? Sabi ko, grabe. Sabi ko nga, yung battle nito, recent battle, yung kay Unico tsaka kay JD. Diba tinawag ulit akong kabit? Oo. Tapos sabi ko, M-site, nandun ako. Sabi ko, grabe, sobrang dami ko ng kabit. Sabi ko, ano akala nyo sa akin? Sugar mommy?
Diba? Yun ba yung tingin sa akin ng mga MC? Diba? Mas bata kayo lahat sa akin eh. Tapos parang, diba, yan yung mga sinasabi nyo. Tingin nyo, bubuhayin ko kayo. Gosh. Diba, hindi ba akma na yung binabayad sa inyo sa battle? Nabubunot ka na kasi Mukha ba ako maraming pera? ewan ko ba bakit bigla ka nabubunot nung iba? Syempre para sa hype din. Siguro kasi, like, before pandemic, hindi ako as interactive, di ba, with you guys. So, hindi ko kayo kilala. Nakikita ko lang kayo, pinipicturean ko lang kayo, ganyan. Ikaw lang actually, sure, yung ano ko eh, ikaw yung gateway ko to, like, battle rap. Kasi yung una mong battle, yung sa Ahon 7, yung napanood ko, yung kasama si Lil Sisa. Okay, oo. Lil Sisa Sobrang share tonto lang. ako, tas pa siya na news pa siya and all that, diba? So, ako, as a beginner, maganda yung mga battle mo kasi yun yung parang medyo nag-introduce sa akin to. Na matuwa ako. Kasi marami sa battle rap, diba, references to like previous or away ni ganito, Mababigat issue na. ni ganito. So, pag hindi mo sinundan, may pagka-reality TV nga siya eh, na pag hindi mo sinundan yung like, consecutively yung mga battles. Hindi mo alam kung ano pinag-uusapan Hindi mo nila. magigets, oo. I think nasa banggit to ni Looney dun sa isang bid niya na parang ano to, reference si may away ba si alam mo yung yun ganon. nga. Like, hindi ka in on the chismis or something. So, pagdating sa'yo, because yours is very conceptual. Entertainment lang. So, I take your battles as is. And then, I kind of like find, like, ako, okay na ako doon. Hindi ko na kailangan alamin pa yung kunyari, yung kung ano man yung backstory ng ganito. Because you come to the stage as yourself. As your character. Na walang na labas, di ba? Tama ba ako? Labas siya dun sa mga ibang issues with other like Yun din kasi MCs. gusto ko. Parang sa sobrang bigat na nang naririnig mo, kailangan natin nung etong maganda sa pandinig. Kasi, yun yung di na-appreciate ng mga fans eh. Sabi na, ay, hindi battle rap yan and all that. Oh my God. Kung kayo yung nandun sa posisyon ko, pagkatapos ng ilang battle na parang ang sobrang bigat, diba? serious, di ba? Sa tagal mong sa Flip-Top, parang almost 10 years kasi 2 taon ka nawala dyan eh. Meron bang para sa'yo weirdong Flip-Top MC na nakikita mo? Yung nawi-weirdoan ka sa Oh my kanya. God, pare-pareho lang kayo lahat. Oo, hindi. Kaya nga, ang saya-saya dito eh. Kasi weirdo din ako eh. So, alam mo yun, parang walang nagja-judge sa akin. Okay, Kahit okay. minsan parang ang coops na nung dating ko. Tapos parang dead mo lang yung mga tao. Kasi parang, wala, normal. Naalala ko nga sa Davao, nag-joke ako sa'yo, tapos parang di ka natutuwa sa mga joke. Di ba? Mayroon akong joke sa Davao. Naka-vlog pa yun. Na-share na, di ka nakakatawa. Hindi. Alam mo, ganun kasi yung humor ko. Hindi nga nagigets eh. Parang parang actually, kakasabi ko lang eh, di ba, na sobrang tuwan-tuwa nga ako sa'yo eh. So, parang part yun na nakikita ko na parang, ang tagal mo bang hindi nag-battle bago nung battle na yun? Sa 6th Street? Kasi, parang sa once a year na lang ako eh. Hindi ko nga alam kung mag-aahon pa ako eh. So, yun yung way of encouraging you. Yeah, okay. Gets. Sabi mo parang, sige, labas mo na lahat ng baduy mo para maganda na yung laban mo bukas, di ba? Parang ganun yun eh. Kumbaga, parang warm up. Di ba? Wala kang close sa Flip-Top stuff. Kaya kay Kuya Kebs, Enigma, trabaho lang talaga. Wala. Kasi serious din nila eh. Isipin mo, di ba, nagpapatakbo sila ng liga. Oo. Pero wala nagsasalita sa kanila. O kasi pag nagiinom kami, parang minsan wala ka. Hindi siguro, kasi babae, maira mo yun, ayoko na rin minsan parang makihalubilo pag galawan ng mga boys. Oh, yung tulad ng before event, napipicture mo nga yung kay Tapwit eh. Sila Ilaya, nakahubad. Oh, di ba? Siguro yun lang yun yung mga panahon na yun, nung pag-post-pandemic. Kasi syempre, parang nakalaya ka eh, di ba? Nasa lockdown tayo ng ilang taon eh. So, Davao ata yun, yung Davao and Cebu. Oo. Yun, No, I think Cebu, oo. Tapos meron, di ko alam kung meron sa Davao and all that. Yun, naman. Kasi,
pati naman nung yung nagpipicture ako ng mga banda, ganun na ganun din naman yung ugali. Rascal din. Oo, ang gugulo din. Tapos parang, yung nakakatawa pa nga sa rock is nagmamanyakan sila sa isa't isa eh. 'Di ba? Parang hindi pa nga yung sa flip top medyo serious pa eh. Pero pag rock, 'di ba? Mga Parang bro. mga Hey, bro. Diba, kukurutan sila isa't isa ganun and Yung all. malayo sa image, So no? hindi ako naso-surprise dun sa kunyari yung mga nakaglalakad si Ilaya nakahubad, naghahanap ng taxi, ginaganon yung t-shirt niyo. So ako parang hindi tayo makakakuha ng taxi. Tumayo ako sa gitna ng kalsada, tapos nakakuha kaming taxi. Yun ang tama. Tumayo pa rin sa gitna eh. Oo. Buti tumigil yung taxi. Meron pa sa flip top man to man na case, si Shaboy tsaka si Sir Deo. Pero alam mo, ano din eh, like what you were saying about it being entertainment. Parang there's also, siguro medyo over na yun eh. Pero looking at it from siguro yung perspective ni Shaboy doon sa nangyari na yun, nabilib din ako sa kanya kasi gustong-gusto niya talagang makapasok sa flip top. Nagagawin niya kahit ano. Kahit hindi siya kasama sa liga, basta makatungtong lang siya doon sa stage. Nagpapansin, no? So, ngayon, ano siya, undefeated siya, di ba? So, kung meron man kayo masasabi na pinaka-dangerous person right now in flip-top, si Shabu yan. Kasi gagawin niya talaga lahat, kahit maghubad para lang, di ba, manalo siya, di ba? So, kayo, kaya niyo bang gawin yun? Tama naman. Diba? Oo. Makikita mo yung mata niya backstage. Bago siya, yung bago nung laban nila ni Sir Deo recently. Ano ba yun? Saan yun? Nakita mo serious yung mata niya. So, he was joking about the battle na parang, baka may makita kang, baka may maglalaplapan ba? Niloloko pa niya akong ganun. But I kinda had the feeling that Seryoso siya. na seryoso. So, naging serious nga medyo serious nga yung battle. So, ano siya, isipin mo for somebody to have that kind of range from comedy to like serious. Very similar. Ikaw din ganun kay. Ako naniniwala ako na lahat ng mga komedyante sobrang galing nilang artista. Para kung kung magaling ka magpatawa, ibig sabihin medyo, kasi humor, they say, is like one of the highest forms of intelligence eh. Medyo ano yan eh, maraming context yung kailangan mo para mabuo mo yung Totoo. yung delivery mo, gano'n, no? So, pagdating kaya hindi ako like, naiinis pag kunyari merong mga nakakatawa sa flip top. Mahirap gawin yan, ha? Madali bang away? Diba? Kahit nga walang ginagawa sa'yo, pwede mo awayin eh. Pero pag nagpatawa ka, kaya mo bang patawanin yung isang tao pag nagsabi ka ng joke? Hindi parati, diba? Pero pag nagawa mo, mahirap siya. So, yun yung ako, I appreciate that side of flip top because medyo ano rin yun. I mean, it's in the guise of like medyo parang bastos, like yung ganyan, naghahalikan and all that. Pero yung drive kasi to get there, yun yung tinitingnan ko eh. Not the battle itself, but yung reason kung bakit Bakit niya ginawa? bakit mo ginagawa yun. Same as yung sa'yo din. Di ba sinabi mo sa akin, meron kang nag-iisip ka ng concept, kung anong pwede mong gawin. Kasi nababali mo kung ano yung pwede yun mong talaga, isulat, di ba? So, para kang, nagiging creative. Kunyari, magsusulat ka kung writer ka, magsusulat ka ng horror. Magsusulat ka ng love story. Sobrang iba-iba yung mindset na kailangan mo para dun eh. So, ano siya, like, ang galing nung, yung ganong klaseng, mga approach. So, yung battle mo nga sa Davao in K6 Threat, sobrang galing. Talaga? Oo. Ang ganda nga nun kasi pareho pa kayo ng suit. Sabi ko, oh my Kaya God, nga, concept ba to? Kinabahan ako eh. Kasi like, I was expecting it was just like, just straight up battle. Tapos pareho kayo naka-white shirt, tapos naka-denim jacket. Tiyempo lang yun, di ko alam na Diba? ganun. Oo. Pero ibig sabihin, like, nandun kayo sa same wavelength nyo. Medyo ano yun. Nakakatuwa na marinig ka din doon na serious ka, tapos effective din yung ginawa mo. So, yun eh. Parang, yeah. Kaya Thank may you. reason na si Shernan ay si Shernan. Yes. Mapunta na tayo dito. Ito, gusto ko talaga itanong to. Kasi nasabi mo sa akin, may third eye ka eh. Paano nangyari yun? Bata ka pa? Second sight? Hindi
Hindi ko alam eh. Hindi naman siya tipong like, parang titingnan kita ngayon tas kaya ko na sabihin yung kapalaran mo. Hindi siya something na kaya kong i-control. Mm-mm. Pero like, simple lang siya eh. Parang medyo corny nga. Okay. Alam mo yung parang may nawawalang alahas yung kamag-anak namin. Tapos na naginip ako, nakita ko na hinahanap niya sa loob ng maleta niya. Tapos the next morning naman, di ko inisip. Tapos nag-text. Winahanap ko na, nandun sa loob ng maleta ko. Yung ganun, mga ganun. Okay. Or like, meron ako na panaginipan na magkakasama kami ng mga kaibigan ko na matagal ko na hindi nagkikita. Mm-mm. Tapos the next day, may shoot ako. Tapos for some reason, lahat kami bigla nagkita-kita sa isang restaurant. No, Parang may mga pangitain ka, no? Parang merong ganun. Meron ding akong occasionally na nagsasabi sa akin, umalis. Oh, Alis ka talaga? dyan. Oh, talaga? Yung ganun. Mm. So, siguro nagagamit ko siya sa career ko. Mhm. In terms of pag meron ako nakilalang tao, Mm-mm. alam ko kung worthy ba siyang sundan. Ah, Kunyari, talaga? sa mga banda, mararamdaman mo may kwento ba dito? Kasi mag-i-invest ka ng ilang taon eh. So, titingnan mo kung kunyari may mauungkat ka ba na gusto mo matutunan sa tao na to na maganda or hindi. Ganyan. Similarly to kung kunyari, nung tinanong ako ni Enigma kung gusto ko mag-picture, masisense mo kung malayo ba yung gusto niyang dalhin tong flip top eh, gaano kalayo. Mm-mm. Ano mo yun? Parang, hindi mo makikita, pero masisense mo na meron siyang plano. Oo. Pero hindi mo alam kung ano. Mhm. So, sasama ka dun sa inaantay mo kung ano yung mangyayari. Mm-mm. So, same with like most bands. Kasi medyo pag nag-work ako with them years at a time eh. So, nag-iingat din ako sa pagtanggap ng mga trabaho kasi hindi lahat ng mga work, like yung mga one-off shoot kita isang beses, ganyan-ganyan. Pero like there are opportunities na pwede kang para ka na rin nag-corporate, di ka naman titigil doon ng isang buwan lang. Eh, Oo, diba? oo. Parang taon yung ibubuhos mo doon eh. Tapos di ka na bata. So, kailangan mong mas attuned yung Oo. iniisip mo kung ito ba yung tamang path? Mm-mm. So, minsan nakakita ka ng signs na okay, dito ako pupunta. Parang ganun lang din. Sa ko pa ba nagamit? Nakakita ako ng sometimes, hindi ko rin masabi kasi ng hindi tao. Naalala ko, bago ako mag-chat sa'yo na parang gusto ko itang i-guest, Yes. Oo. sabi mo sa akin, alam ko magchat-chat ka. Oo. Paano yun? Hindi ko alam. Parang naisip lang kita. Kasi parang nakita ko yung podcast mo eh. May podcast kayo. Sabi ko, parang i-intervene kaya ako nito ni Shernan. Okay. Tapos biglang sabi ko, mahanap ba niya? Friends ba kami sa Facebook? Yun yung mga iniisip Hinahanap ko talaga. Oo. Siguro yung time na yun. Kasi nung nag-message ka sa akin, saka ko lang kinuha yung telepono ko eh. Parang, Oo. nasakita ko yung pangalan mo. May mga ganun ako. Like, mananaginip ako na parang may nagsasabi, uy, hinahanap ka ni ganito. Mm-mm. Tapos pagising ko, may message. Mm. Or like within the day. So, hindi ko alam kung, ang corny nga eh. Kasi para saan, parang ano yung maitutulong sa akin nung alam kong mangyayari Oo na. nga eh, Wala no. naman siyang anything like significant Oo, and all oo. that. So, Kaya nag-ano ko nun sabi ko, siguro kasi hindi pa siya developed. May nagtanong kasi sa akin kung gusto ko siyang yung third eye ko. May namin na nagsabi sa akin, gusto mo ba siyang pabuksan lalo? Tapos ako parang, ayan na. ayoko kasi ngayon pa lang sobrang sensitive ko na eh. Isipin mo kung kunyari, di ba, gusto mo lang mag-isa sa bahay, tapos marirealize mo hindi ka pala Hindi ka mag-isa. Pero nakakita ka na ng multo. Hindi ko masabi. Kasi parang baka tama rin yung sinasabi nila na alam mo yung hindi naman siya mukhang multo, mukha lang din siyang like, normal na tao lang din. Hindi siya pero hindi pa ako nakakita ng mukha. Like usually it's either like katawan, yung nakatalikod or like nakatayo somewhere sa labas ng bintana. Yung mga ganon, like nung grade school ako, Okay. may naka-Pilipiniana. Yung mga ganon, nakita ko lang yung shoulder niya. Parang, Pero walang ulo. meron naman, pero hindi mukha. Wala kang nakita mukha. Tapos Okay. recently,
nakita ko yung spirit guide nung isang isang Reiki master practitioner na nagpa-check lang ako. Mm. Tapos tinanong ko kung attuned na ako. Yung ibig kasi sabihin nun is like, inaaral ko kasi kung paano mag-heal Oo. ng ibang tao. Or at least sa akin, sa sarili ko. So parang meron akong pinuntahan na parang may inopen sila. Tapos for some reason, pagkatapos nangyari yun, biglang sobrang daming gulo na nangyari sa buhay ko. So feeling ko like inaalis lahat ng mga negativity, ganyan and all that. Tapos nung tinanong ko pa, sabi niya, kaya mo na yan. Nakikita daw niya na kaya ko ng like, yung mag-wield ng energy or something. Tapos tinanong ko siya, attuned na ba ako? Tapos pagtingin ko merong siyang parang guide na sobrang liwanag na 8 feet tall na nakatayo lang. Tapos parang nakikinig lang din and all that. Tapos hindi ako natakot. Parang alam ko lang na medyo normal na yun sa akin yung mga ganong bagay. And all that. Tapos, kasi energy siya eh. So hindi siya tao. I think it's going to be very difficult to explain this. But it's more like parang hindi ka matatakot kasi yung nararamdaman mo maganda. Parang ganun yung and all that. Na parang healing energy siya. Siguro pwede rin kasing interpretation ko yun. Okay. Sa akin lang din nanggaling yun. So, hindi ko rin masasabi kung meron ba talaga akong like, I think they call it sa flip-top second sight. Diba? Kung meron ba talaga ako noon or like, I just know like, alam ko lang pag may nagsisinungaling sa akin, yung mga ganon, magigets mo naman pag alam mong awkward sila or hindi sila komportable. Kaya hate na hate ko mag-portraits dati. Bakit? Kasi mararamdaman mo yung energy ng tao eh, pag Na hindi niya naiirita? gusto. Oo, naiirita. Tapos na-absorb ko, tapos mapapaisip ako, hindi ko kaya pang i-distinguish kung emosyon ko yun o emosyon ng ibang tao. Okay. Oo. Di ba, pag may naiinis around you, naiinis ka din. Tapos Oo. parang iniisip mo, masama ba akong tao kasi naiinis ako? Pero actually, naano ko lang din siya, naranasan ko lang din siya. Pero parang ano naman, yun yung sabi ko nga kay Sinyo nun eh. Sabi ko, ba't kayo natatakot? Pari ko, hindi ba unfair? Di ba may balance naman lahat? Bakit tayo tiniisip nyo, pwede tayong saktan ng multo? Ba't tayo hindi ba natin sila pwede saktan din? Totoo ba? Tingin mo pwede? Tapos sabi ni Sinyo sa akin, huwag kayo lumapit kay Ma'am Nina ng bubugbog ng multo yan. Pero wala ka ng mas wild na naranasan pa nung mula bata pa. Yung parang nakakatakot na hindi mo na-trip. Tingin ko hindi, kasi hindi naman ako like, hindi, meron. Sa bahay namin dati sa Malate. More like iinis lang. Bigla na lang masisira yung pipe. Kasi parang November 1, yung mga ganon. Okay. Ako lang mag-isa sa bahay. Tapos parang ang daming kumakalo. Bigla na lang sumabog yung faucet. Tapos parang inis na inis ako kasi kailangan ko pa maglinis, diba? Hindi lang yun. Tapos parang may pintuan na sumasara, mga ganyan and all that. So, sa akin ang belief ko dun kasi is may naiwan na energy. Parang imprint lang siya. Parang remnants lang siya ng kung ano yung mga nangyari in the past as naapektuhan lang niya yung surroundings. Pero wala talagang dun. Diba alam mo yung, ito lang, best way to explain it. Pag meron kang nakausap na isang tao or na-meet na isang tao, di ba pag nakakainis sila, paglabas nila ng kwarto, nararamdaman mo pa rin na ang bigat-bigat ng energy. So, bubuksan mo yung bintana, magpapausok ka, insenso and all that, para mawala. So, ang tingin ko lang sa mga ganun na experiences, meron lang residue. Leftover, no? Oo, leftover. So, parang i-cleanse mo lang palabas, tapos parang na siya, like, mawawala na siya. Parang yung dasal, kailangan yung dasal mo hindi from a place of takot. Oo, kailangan like yung from a place of like love na, nagbibigay ka ng good energy para lang malabanan mo to. Hindi yung parang, ikaw, doon may time nagayat ako, parang pwede ba? Parang, may ginagawa ako eh. Alam mo yun? Okay, nausap mo na. Kasi bahay ko rin yun eh. Alam mo yun? Parang, di ba?
parang paramdam mo din yung na mas malakas kang energy. Oo, Kasi oo. energy ng lahat yan eh. Okay. Hindi ka pwedeng parang ipis, di ba? Pag natakot ka sa ipis na tanong, di ba hinahabol ka? Oo. Parang ganun lang din yun eh. So, pag nakita ka ng ipis, tatakutin mo din siya. Anis, baka naman yun, baka kamag-anak mo yun na matagal nang wala. Siguro, pero 'di ba, hindi ko na siya kilala eh. So anong gagawin ko anong gagawin ko? Hindi ko alam kung ano yung problema mo. Wala akong kinalaman diyan, 'di ba? Ba't nanggugulo ka pa, 18 no? kopong-kopong pa siya. Pero hindi mo siya, parang hindi mo na siya trip bus buksan pa. Para saan? Yun yung iniisip ko eh parati. Kasi parang powers yun eh. Di ba? Iba ka sa amin. Nakakita. Ngayon ba may nakikita ako, may nararamdaman ko. Wala. Bago lang to eh. Bago lang. Kasi parang Wala, power wala. siya eh. Ako, kung may ganyan ako, baka hindi rin. Kasi, Usually for more Takot ako eh. hindi ang mas gusto ko is like for like people who are here. Like kunyari ikaw yung alam kong hinahanap mo ko. Kung hindi mo ko nahanap, possibly magme-message ako sa'yo or like daladalan kita ng yung ganyan. Kasi Oo. like parang may nagsasabi lang sa akin na hinahanap ka ni Shernan or Oo. something ganyan. Pati yung kay GL, yung sando niya. Oo, nasabi ko sa kanya. Seryoso ako. Oo, yung sando nga. So, hindi ko nakita na, kasi yung syempre, ang corny nga ng interpretation ko eh, parang sa panaginip ko, like, may sando siya sa ilalim ng jacket. Pero hindi ko nakita, kasi cut na yung yung nagising ako, uy, magtatanggal si GL. Tapos, pagdating dun sa battle, may dala siyang sando. So, parang ganun, hindi siya accurate, pero nandun pa rin siya sa, Oo. like, yung thought process Kasi may and all sando. that and all that. So, yun yung nakakatawa about it. Na parang hindi ko naman sinasadya. Ang corny nga eh. Para saan yung knowledge na yun? Hindi, parang powers nga Predict ko siya. sino mananalo sa battle. Hindi, yung mga Ako ang flip-top oracle. yung Titignan ko tawag kung sino nito. yung mananalo sa... Yung ganyan, yung parang halimbawa, sa loto, o yung mga ganun, Yun di ba? nga, actually, nanalo na ako sa loto, pero hindi, 4 numbers lang. Tapos, talaga? nung nakita ko yung numbers, lumabas, sabi ko, kinabahan talaga ako. Sabi ko, oh my God, ito lang yun nung March. Sabi ko, oh my God, lahat to number ko. Kaso, yung tinaya ko 2 ticket. Yung 4 na doon sa isa, yung 2 na doon sa kabila. Tapos, sabi ko, malapit na to. Pero kasi Sayang. pagtataya ka ng loto, kailangan i-tune kay. Hindi mo kailangan ng pera dapat. Yun dapat yung nararamdaman Yung nararamdaman mo. lang. Parang masaya lang ako nung araw na yun. Tapos, nagsulat ako ng random numbers. Hindi ka Wala greedy? siya sa numero eh. Yung numero nandun lang yan para paniwalaan mo na ito yung ipapanalo mo. Oo. But anything, ikaw eh. Ikaw yung pinaka-importante. Kung ano yung energy na nilabas mo habang tumataya ka, tsaka yung masusustain mo habang inaantay mo kung ano yung number na ibibigay sa'yo. Parang ganun. Pero pag na-bad trip ka na in between that, wag ka na umasa na, kahit for some whatever reason, wag ka na umasa mananalo ka. Parang na, nakat na yung... Ganun pala yun. One time kasi nag-try ako tumaya dyan. Tapos ang parang pinaka-habol ko, nanalo ako. Tapos hindi ako nanalo. Tumaya ako, hindi kasi ako marunong magloto eh. Tinry ko lang kasi baka manalo. Ako din, parang yung time na yun, parang naisipan ko lang kasi nagpapapicture ako para sa visa dun sa supermarket eh. Tapos parang, uy, may loto. Yung ganun, sobrang random lang. Ano talaga siya, like, hindi ko rin alam paano yung, titingnan mo na lang, sino yung may pinakamalaking Tama. Pinakamalaking Hindi ko peperahe. nga alam magkano eh. Nakalimutan ko magkano Parang yung 60 taya ata. eh, or 60, 100. something eh. Hindi nga ako marunong yun. Corny nga, hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Feeling ko, at best, ang kaya ko lang is, para lang maprotektahan yung sarili ko na wag pumunta sa mga, or like, wag tumanggap ng ganitong trabaho, wag pumunta ng ganito, kailan ako aalis dito. Yung mga ganun na, or like, kung mabuti ba yung intention ng mga tao na to, ganun. So, minsan hindi siya nag-work. Kasi parang, pagkakatiwalaan mo talaga yung sarili mo dun sa, kunyari, mag-hire sa'yo, tapos parang, hindi mo pala gusto yung pamamalakad nila, yung mga ganyan. So, parang, nasaan yung powers ko? Ba't hindi yung sinabi sa akin? Tapos, inis na inis ako sa sarili ko dahil dun kasi, wala kang kwenta. Recently ba, may parang napanaginipan ka na hindi pa nangyayari? Na feeling mo mangyayari?
naginip ako na naiwan ako ng eroplano, ng tren, ng bus 2 beses and all that. Tapos parang alam ko yung reason kung bakit kasi meron ako opportunity dapat na hindi ko pinaghandaan. Mhm. So, mga ganun din, very symbolic. Tapos nalaman ko na yung gabi na naginip ako, yung mga kasama ko dapat doon. Umalis na sila. Hindi ko alam yung ganun. Yung ganun. So, masama lang yung gising ko kasi ako dapat kasama ako doon Tapos hindi ko siya pinaghandaan. So, lesson na lang din yun sa akin kasi minsan hindi lang naman nahuhulog yung mga oportunidad para sa'yo Kailangan mo rin paghandaan Oo, yan totoo naman. Mm. So, marami kasi sa career ko, sa pagsunod ko sa mga iba't ibang banda, lahat yan parang instinct ko lang yung nagdadala sa akin kung saan nagsasabi sa akin, dito ka pumunta, sundan mo tong tao na to, like, may something to and all that. Mm. So, nawala siya fairly recently, tas kailangan ko siya ibalik. Yung ganun na, para alam ko kung ano yung next steps ko sa career and all that. Dahil naging sobrang logical ako. Kasi pagkasama mo parati puro lalaki, logical kayo lahat So, pag yung mga ganitong klaseng usapan, tititig lang sila sa akin. Tapos parang, ang pinagsasabi mo? Diba? So, sa akin, but in terms of like all the events in my career, nandun ako sa mga moments in musicians' lives na pinaka-importante sa kanila. Like, nandun ako when Rico left River Maya, nandun ako nung River Maya reunion. I was able to take tour with Kamikaze. Yung Slap Queso Hound, sobrang important. Yung mga magtataka ako, bakit nandun ako dito sa moments na to na parang it just so happened na parang nilagay ka lang talaga dun. It feels like an accident, but mostly it was just me following. Like, meron akong naiisip na kailangan kong puntahan tong tao na to. Kailangan kong pumunta sa event na to kasi for some reason meron akong makikita doon or makikilala doon na mag-change talaga nung buong course ng career ko. Marami siguro hindi maniniwala sa akin pero sinabi to. Pero parang kung tinignan nyo yung body of work ko, andyan na yung proof Hindi ko ma-explain kung bakit nandun ako parati sa kitna ng point ng mga career ng mga musikero or ng eksena. Na suddenly like kailangan ko na natulungan ko sila. Parang ganun. With my pictures and all that. Or nandun sa pinaka-importanting part ng mga career nila, nandun ako. Yun, bukod sa sarili mo, meron kang parang nakikita yung kunyari, mga lindol, ganun, yung nangyari sa ibang tao na nangyari. Parang sino ba yung ganun? Hindi nga, ang corny nga nung powers ko hindi pa ganun Hindi siya ganun. Or baka tinanggal ko na lang sa utak ko kasi na-traumatize ako. Pero yung tanong mo parang pero hindi ko rin ma-confirm. Wala kang kasi nakitang ganun? marirealize mo na lang after the fact Like yung mga deja vu. Yung alam mong parang, teka lang napanaginipan ko na pupunta ako dito. Pero hindi mo alam kung bakit. So ano yung point? Hindi ko rin alam. Parang siguro pinasinasabi lang sa akin yung na parang maraming bagay nakalatag na. So hindi ka masyado dapat like magtaka or matakot na hindi mo alam kung ano yung mangyayari sa buhay mo. Kasi nakaayos na yan Parang nakalatag na. Naniniwala ka doon na nakalatag na yung buhay natin? Meron kang goal. Pwede kang magpaikot-ikot. Pwede mo i-delay. Kasi hindi mo tinake yung opportunity or hindi ka naghanda. Pero in the end, meron ka pa rin gustong gawin sa buhay mo na or matutunan na may encounter mo pa rin siya. Ibang paraan lang pero papunta pa rin dun. Parang siguro constant reminders lang yun na minsan pag gusto mo i-control yung kapalaran mo, mas lalo kang
naliligaw eh. Okay. Ganun yung dating eh. So ano ba yung tamang pagsunod ng way ng ano mo? Ako hindi ko alam kung ano yung path ko eh. Tamang pagsunod sa akin, siguro parang ano lang, yun, kung saan pinakamagaang yung loob ko. Yun yung sinusunod mo? Oo. Mm. Kasi usually dun mas madali. Alam mo yung mga panahon na pag kunyari nakakuha ka ng project, tapos parang takang-taka ka, bakit parang ang dali dito, tapos matatakot ka kasi dapat may konting perwisyo, konting problema, ganyan. So, yung kailangan mong tanggapin na parang nilatag yun para sa'yo eh. Okay. Yung ganong klaseng oportunidad. Tapos pag ang daming ang daming hadlang na hindi mo Hindi para sa'yo yun. pwede mo pa rin naman ma-achieve, pero mas mahirap. Okay. Parang ang paniniwala ko, merong paraan na ma-achieve mo pa rin yun nang hindi mo kailangang magdusa. Kumbaga, suffering is optional. So, pag nararamdaman ko na hindi na tama yung, kunyari, nasa isang eksena ko or banda, na nag-iiba na yung energy, hindi na ito yung hinahanap ko eh. Okay. Tapos na yung kwento. Para sa akin. Ganun yung dating. Okay. Parang ano na siya, patapos na. Pag nagstay ka pa dyan, inuulit mo lang Oo. lahat. Kumbaga parang si Ban, inulit lang niya yung linya niya. Bagsak na naman kay Ban. Inulit lang niya yung linya niya, para saan? Pero naniniwala kang may multo, may mga ganun. Meron naman. May aliens nga daw eh. Di ko alam eh. Nasa sa ano mo yan, nasa sa paniniwala mo yun. Kung if you believe in stuff like that, then yun yung reality mo. Kung trip mo yan, ganun. Oo. Parang manifesting, kung anong pinaniniwalaan mo, usually yun yung lumalabas sa eksena mo, 'di ba? So, ganun din yun. Kung hindi ka naniniwala, wala ka nakikita. Parang ganun lang yan. Pag ako may hinahanap akong litrato, sa paglabas ko, usually nahahanap ko siya. Gusto ko ng ganitong klaseng picture, ganitong klaseng vibe. So, kailangan kong maramdaman na ganito yung gusto kong klaseng larawan. So, pipicturean, mahahanap mo siya. Parang bigla na lang lalabas siya sa, kailangan ko ng babaeng naka-yellow. Na may basta yellow. Tapos may makikita ka naka-yellow t-shirt, yellow na payong. Yung mga ganun, mga ganun lang siya. Kasi, siya, like, naniniwala ka na parang, hindi, may mahahanap akong ganyan. Kahit nga yung left turn dito, sinara nila dati. Tapos sabi dumaan yung Grab dun, sabi ko, kuya, nakasara yan. Hindi tayo maka-left turn doon, line nang iikutin mo dito, sobrang traffic sa Kapitolyo. Sabi niya, hindi, parang kanina nakita ko bukas eh. Tapos ako parang, feeling ko bukas yan. Okay. So, agating namin bukas ka. Tana mo yun, parang hindi ko na nilabanan. Kasi kung naniniwala ako sarado nga, parang hindi na ako ma-stress. Mula dito hanggang umabot kami doon, maganda yung pakiramdam ko kasi naniniwala ako bukas. Okay. Pagdating ko doon, nakadaan nga kami. Parang ganun lang siya. Kung ano yung paniniwala mo. Oo. Parang hindi dapat, like, pag sinabi nila ganito, like ako, kahit sinasabi ko to sa'yo, pwede ka namang hindi maniwala sa akin. Totoo naman. Okay lang yun eh, di ba? Parang whatever works for you. Oo. So, ginagamit ko siya pag pili ng mga katrabaho ko, ng eksena ko. Pag may sinasabi sa akin sa loob ko na kailangan mo na umalis dyan, alam ko na yun. Dahil ba sa ganyan na may naging kaaway ka? Na dahil katrabaho? Oo. Na parang negative talaga siya. Hindi naman ganun eh. Parang malayo lang masyado yung naiisip ko na gusto kong gawin pag nag-commit ako sa isang project sa buhay ng banda. Isipin mo pati pamilya nila. Alam mo yan, sinusundan ko sila lahat eh. Lahat ng aspect mo pagkatao nung nila. Para lang sa story. Para lang, di ba? Tapos pag pakiramdam ko hindi na tapos na, mararamdaman mo yun eh kasi hindi na nila nakikita kung ano pa yung ginagawa mo dito. Kasi paulit-ulit ka na lang and all that. So, bago pa umabot dun sa point na medyo nagkakainisan na kayo sa trabaho, alis ka na. Para ma-maintain ko yung memory. Okay. Ng bawat eksena parang di na masira. pinasok ko. Kasi, minsan pag titingnan mo yung picture, naiinis ka na doon sa mukha ng tao. Parang, gusto mong maiwang alaala. Gusto ko i-delete to. Ang gusto mong maiwan na expression is masaya tayo, wag na tayo pumunta doon sa inis. Yes.
Kasi yun naman yung gusto mo i-share sa mga tao. Hindi naman to expose na parang papakita ko na, di ba? Mm-mm. Di ba? Parang na masama siyang tao. Nakita ko. Yung mga ganun. Hindi naman siya ganong expose. Like, even with Flip Top, hindi naman ganun yung goal ko is to Oo. actually show yung journey ng Flip Top from like small bars Oo. to how it is now. And ngayon actually, yung Flip Top, ano na lang siya parang, alam mo yung pag nanonood ka ng sine, yung montage. Ganun na nga lang. Oo. Yung nandito tayo sa, success. Yung una, parang nagkaroon pa ng yung conflict ganyan, di ba? Parang, kailangan natin tulungan yung Flip Top, ganyan and all that. Tapos biglang, andito tayo doon sa montage. Yung pag nanonood ka ng sine, yung parang slides lang na may iba-ibang eksena, tumatawa yung mga tao. So, ito yung part na yun para sa akin. Nandito tayo sa part ng Flip Top. So, yung pagkatapos nun, usually, nandun na yung end ng kwento. At least para sa akin, diba? Pero hindi ko alam kung ano yung nandun sa sa end nun. Siguro, paglalaban ulit si Rooney, ko alam. Could be anything. Ano ba kasi siya yung unang isa buhay champ ko tapos parang sa picture mo? Sa picture ko. Oo. Na-picturean ko. Oo. Tapos hindi na siya bumatil. So parang kailangan ko ng anchor sa umpisa tsaka sa huli. Para lang masabi ko na umikot na yung kwento. Okay. Diba? Kasi ayoko na ulitin Kasi sabi nga ni Eric dati parang buti hindi ka pa nagsasawa kasi after a while yung kwento ng Flip Top parang 2 tao lang na nag-aaway sa harap. Ganun lang siya. In terms of photography, mahirap makahanap ng iba't ibang angle every time sa tagal na nagsushoot ako. So, pasalamat naman ako na gumaganda yung venue, nag-iiba-iba yung lugar. So, kahit pa paano yung larawan, gumaganda din, nag-iiba rin yung itsura. Pero kwento-wise, hindi pa tapos. Okay. Pero parang may nakikita na ako ng mga pwede kong gawing ending or something. Ano ba tamang pagkuha ng picture para masabi mong maganda to? Yung unang-una siguro, nakatuto ka sa subject Kailangan yung subject mo, like, peak expression niya. Okay. Like, kung kayo, pag nagagalit kayo, kailangan yung itsura nyo talaga doon sa picture, galit na galit kayo. Tsaka, hindi, maganda yung angulo. Parang, tinatry ko naman as much as possible na hindi ka lang basta magpipicture ng subject. Kailangan medyo pagwapuhin mo yung angle. Ano yung best angle niya? Para lang hindi, flattering. So, may ganun pa ring element. Tsaka, emotion. Kailangan nandun yung yung feel. Hindi mo lagi nakukuha yun. Kasi dati may mga MC parang hindi pa sila ma-emote. Parang na-encounter ko lang. Yung nakatayo lang sila sa stage na nagsasalita sila. Nakalagay yung kamay nila sa hoodie nilang ganun. Tapos nagsasalita lang silang ganyan. Tapos parang anong pwede kong gawin dito, di ba? Tapos nung Davao nga yung nandun ka, kalaban si Sixth Threat. Nasa backstage ako noon Tapos sabi nung sina Plaridel, ganyan. Doon sila nagpa-rehearse sila backstage. Uy, Ma'am Nins, babe, gawin nyo naman kami ng profile pic. Tapos sabi ko sa kanila, gumalaw kasi kayo on stage. Diba? So, hindi ko alam kung yun yung first time I have to check. Kasi si Plaridel, doon parang hinakatakda niya yung mic. Diba? Parang habit niya ngayon yung ginagano niya yung microphone sa ginagano niya yung microphone sa papalapit sa kanya Parang naging niya yun, style niya and all that. Tapos parang makita mo nga nung gabi yun, medyo tawan-tawa ako kasi iba yung naramdaman ko. Parang nag-emote sila lahat na-pressure ako. Kasi parang suddenly, it's like kailangan kong kuhanan, So, kasi sabi mo na-challenge ako Na-challenge tuloy ako kasi like suddenly like emote sila Kasi yun talaga like hindi ka pwedeng nakatayo lang as an MC on stage kasi may nanonood din sa'yo sa malayo Kumbaga any gesture that you do, kumbaga parang na-magnify, na-amplify mo yung energy mo papunta doon sa kanila. So, kailangan mo rin sila i-serve as much as you are serving the camera. And isa pa yun, yung camera, nakakalimutan na ng mga MCs ngayon na nag-i-exist siya. Ano bang tamang camera dyan para makakuha ng mga ganong kagagandang may video? camera? Camera mo. Okay na kahit anong camera. Hindi kasi, di ba parang ang hirap kuha na nun yung
Magbablurred pag Iba na sumigaw. yung technology ngayon kasi meron na siyang yung autofocus niya talagang AI na eh. Hindi nakikita na niya yung mukha ng mga tao compared to like siguro 10 years ago na medyo ikaw pa talaga yung Oo. maghahanap ng target mo tapos magla-lock in ka dun sa subject na yun. So, mas mahirap siya for music events than Oo, kasi flip magalaw. top. Kasi sa flip top, ano lang naman like, hindi masyado magalaw, pero ano pa rin, like, ang challenge dun kasi yung angulo kasi syempre si Kevin yung priority kasi sa kanya yung main camera. Oo. So, ikutan mo lang yung buong siya. Oo. Kung saan ka pwedeng sumingit. Oo. Ano ba yan? Depende ba sa lente yan? Oo din. Kung makakalapit ka, kung hindi ka kasi may makakalapit, parang kailangan mas mahaba. Oo, Parang ganun. telescope ata. Mas yung gusto mga- ko nang hindi masyadong lumapit kasi siguro fairly recently nag-iba yung vibe nung battles kasi palaki na ng palaki yung crowd. Oo. So, hinahatak na ng energy ng crowd yung mga MCs. Oo, Kasi as a performer, doon ka talaga humaharap Oo. So, pag nanood ka ng battle, probably, 70% of the time, ang nakikita mo lang doon mga likod ng MC. So, Oo, it's kasi doon ako maharap. actually my photos na nakikita mo kung ano yung ginagawa nila doon sa harap. Oo. So, majority na of the time, nandun na ako sa baba. Oo. Kasi Kasi mas doon na nakikita nakaharap. ko ano Oo. nangyayari. Mm-mm. So, iba yung nakakalimutan na nila yung audience sa online. Kaya nag-aaway ngayon yung mga tao, 'di ba? Okay. Kaya sabi nilang iba pa rin ang live. Oo. Iba talaga kasi nandun sila nakatutok eh. As a performer, you serve the crowd talaga. You Oo. kind of forget that there's a camera there. Mm-mm. Pero napansin ko lang din though, I think mga newer MCs, mas ganun. Even older. Pero napansin ko rin sa mga like older MCs, mas nakaharap pa rin sila sa opponent. Oo. Mas okay kasi yun eh. Tapos, feeling ko it's because nanggaling kayo dun sa older flip-top battles na alam nyo yung audience nyo yung si Kevin, yung camera. So, in terms of blocking, kung saan nakaharap yung mga MCs, Oo. ano pa rin, like, alam ko na there you are still serving the camera because kaya ko pa kayong picturean from Oo. where Kevin is. Pag hindi, alam kong majority of the time nakaharap na kayo dun. Mm-mm. So parang mas gusto ko nga actually yung imbis na nakatalikod sa camera, tingnan mo na lang yung kalaban mo. Mas maganda yun. Oo, gusto ko yung isa inyo ni Sixter, nakatingin ka talaga sa kanya. No, parang battle to, battle. Oo. Mm-mm. So, maraming expression ng opponent. Nakikita mo, kunyari, bumabattle ka dito, tapos nandito yung camera sa likod. Likod lang nung hindi nakikita kung ano yung nangyayari sa mukha niya habang Oo. like sinasabi yung battle na yun. So, online, hindi nga siya okay na, hindi naman siya hindi okay. Hindi mo rin siya magamit as solid na basis of pag-judge. Solid basis ng pag-judge kasi ang ginajudge mo dun yung lines, hindi yung Performance. Performance. Oo. So, ang hirap, no? Hirap sa trabaho. Ang hirap ng trabaho ng judges talaga. Oo. Kasi, like, yun yung hati na live. Yun yung hati. Dun siya na-divide talaga yung audience live Tsaka online. tsaka yung online. Oo. Tapos nakakalimutan na yung you actually have you have more people watching you from Kevin's camera. Oo. So you kind of forget that you need to kind of look at the camera and Entertain mo rin and sila. talk to Oo. them. Oo. Huwag nyo lang hatakin yung camera, no? Kasi mahal yan at isa lang yan. Pag nasira yung camera nung ni Kevin, wala na tayong Bibili ulit ng pang-video. bago yan. Pero hindi tayo makakabili like dun sa event na habang nangyayari yung Oo. event mismo, 'di ba? So, huwag niyo siyang hawakan and all that. Pero yun yung nami-miss ko when I see the old battles na kahit paano like kita Hindi ko alam kung dahil nga paikot pa dati. Maganda talaga So, pag yung energy sa Oo. likod ni Kevin, sinuserve din nila. So, Oo. by default, nakaharap sila dun sa camera ni Kevin. Oo.
So, yun yung yun yung difference ngayon. So, pag sinasabi nilang iba pa rin yung live, dun nag-uumpisa yung divide. Oo. Tsaka maganda talaga pag yung nasa battle mode ka, yung eto, ikaw dahilan kung ba't ako nandito eh. Ikaw eh. Tas, sige, basta ikaw eh. Parang ganun. Oo. Pero meron ka bang meron kang parang hindi makakalimutan dyan nung nasa flip top ka na? Na battle? Na nangyari? Anong nangyari? Parang hindi makalimutang nangyari Na na experience. O kunyari, may nakita ka bang ganto or gano'n? nabababae. Safe ako dyan. mga ganun, mga parang hindi mo Hindi ko makalimutan. nasasabihin yun, di ba? Kung meron man, di ba? Napakaswerte nyo naman at hindi sinabi ni Ninya Sante. Kasi ikabubuti nun sa akin, di ba? Buhay niyo yan, eh. Bahala kayo. Wala kang pakialam kahit sa harap mo. Basta bayad ako. Sa harap mo may dadaan eh, no? Excuse me. May na-picturean nga ako doon, pinatanggal. Uy, pakidelete yung picture. Kasi ko parang, kasi naman, di ba? Parang, wag niyo na. Actually, hindi nga diretso sa akin. Pinasabi pa kay Enigma. Tapos sinabi ni Enigma sa akin, uy, delete mo na yung picture ni God, di ba? Yun lang ka. Ang kalat kasi niyan. Hindi sinabi ni Ninya pero I did not come from me. yes. Okay. Anyway, Ninya sa Deas, maraming salamat ha. Thank you. Thank you at napag-unlakan mo ako. Hindi ko nga alam na makakakwentuhan kita ng ganito ka ba. Kasi Salamat. pag nagkikita tayo sa event, ayaw mo lang sa pabango ko. Oo nga, ito hindi ko maintindihan eh. Ba't ba lakas-lakas yung magpapango? Ano yung point? Yung mukha pabaho eh. Sakit sa ilong eh. Kasi mahalo pa sa pawis nyo. Tapos yung iba sa t-shirt nilalagay. So, iba rin yung amoy. Sakit sa ilong. Para kayong si Pepe Le Pew ba yun? Yung skunk na cartoon na French. Tapos parang, alam mo yun. Naghalo yung downy tsaka yung pabango. Tsaka pawis. And all that. Ano talaga, bumabawi na lang sa amoy. Dapat walang amoy. Yun eh. Hindi pwedeng walang amoy. Wala nang ang mukha, wala pang amoy. Or at least amoy Ariel. Yung mga gano'n. Downy, ganyan. Pero wag yung mga ano ba pa. Ay, may pabango ka nga pala. Sorry. Diba? Wala na ngayon. Wala na akong Buti na. maker. Buti naman. Pero may naamoy ka na dyan, hindi mabango. Oo, pabango. Hindi. Nataong Pinalayo ko talaga, wag ka lumapit. Yung Na taong hindi mabango. yung hindi nagde-deodorant. Wala naman. Wala naman. Amoy lang, yung hindi natuyo yung damit nila. Kasi parang kakaawa naman to. Maselan to si Ninya, magpabango kayo ha. Hindi, lakas ng pang-amoy ko na. Amoy ko actually pag yung pagkain ginapangan na ng langgam. Nakikita mo nga yung future, hindi mo pa maamoy yung nasa harap mo. Ganun na nga. Miss Ninya Sandeas, maraming salamat. Thank you. Thank you. Palakpakan natin, Ninja Sandeas.